subcompact SUV. Punta lang tayo sa showroom. Dito sa Hyundai Pampanga. 2026 Hyundai Creta N-Line. Yung price, 1,379,000 pesos. Maganda yung design ng front fascia. Masculine at aggressive yung dating. LED headlamps with DRL. Wala nga lang fog light, pero may functional air vent naman. Ganito yung looks ng DRL at yung front center garnish lamp. May front camera, 18-inch alloy wheels, naka-disc brake sa front and rear. Gloss black yung side mirror cover. May camera for 360 view. Equipped din to ng blind spot view monitor. Parang sakto lang yung ground clearance para sa ganitong subcompact SUV. May keyless or smart entry button. Check natin yung interior. Black perforated leather seats with red stitching. Manual seat adjustment sa driver. Same sa front passenger. Sa door panel, hard plastic. Soft leather trim naman yung armrest. Power window switch, pero driver window lang yung automatic. Leather wrap steering wheel. Naka-electric power steering na to, kaya sigurado na magaan. Tilt and telescopic adjust tong steering column. Equipped din to ng paddle shifters. Gusto ko yung overall design ng steering wheel. Maporma siyang tignan. Napansin ko rin kay Hyundai na hindi siya pala recycle ng steering wheel. Full screen na yung instrument cluster. Push start ignition. Adjust ko lang ng konti yung height ng driver seat. Pagdating sa visibility, okay naman. Medyo mataas yung ride height. Kitang-kita pa rin yung hood. Hindi rin sobrang kapal ng A-pillar, kaya less blind spot. Yung dashboard, hard plastic. 10.25-inch infotainment screen. May volume and tuning knob. Single zone automatic climate control. Hindi ko lang masyado gusto yung finish nitong climate control. Para siyang oily tignan. Okay naman yung feel ng switch, solid and responsive. May 2 USB port at 12-volt socket. 7-speed dual clutch transmission. Pinanindigan ni Hyundai yung pagka N-line nitong Creta kasi upgraded yung transmission. Naka-electronic parking brake. Soft leather trim yung center armrest. Check natin yung storage. Medyo malit lang yung storage space pero okay na rin yan. May ambient lighting dito sa front passenger. Hindi nga lang dampen yung glove box. May vanity mirror yung sun visor pero walang ilaw. Same sa front passenger. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin yung back seat. For reference lang, 5'7" yung height ko. Black perforated leather seats with red stitching. Sa door panel, hard plastic. Soft leather trim yung armrest. Power window switch na hindi automatic. Nakaset na to sa driving position ko, yung legroom. Sakto lang yung space, hindi siya masikip, hindi rin maluwag. Yung foot space, makakapag-stretch ka pa. Hindi nga lang flat yung floor, pero hindi naman sobrang taas ng hump. Bitid lang yung foot space sa middle seat, pero yung sitting position, okay lang. May AC vent, USB-C port at storage. Yung headroom, nasa 4 to 5 inches pa. Okay naman yung sitting position, hindi siya upright or 90 degrees. Hindi to yung latch para sa recline adjustment. Para to sa pag-fold ng second row. Check natin yung cargo space. Okay naman yung design ng rear end, modern and sporty vibe. Full LED taillight. Ganito yung looks ng rear combination lamp. May reverse camera, parking sensor. Hindi pa to equipped ng power liftgate, pero okay lang naman. Malaki na rin yung storage space. Nandito sa underfloor storage yung spare tire. Naka-steel rims. Naka-dual exhaust tips. Kaya mas sporty yung dating. Check natin yung engine bay. 1.5-liter turbocharged gasoline engine. Walang available for test drive. Pero based sa engine specs, parang okay naman yung engine performance. Palike na lang and subscribe. Paalam.